At kung sasabihin ko sa'yo na yung gulay na nasa ref mo ngayon, yung binili mo dahil akala mo pinakamalusog sa buong mundo, maaaring pinipilit nito ang iyong mga bato nang hindi mo alam at dahan-dahang nilalapit ka sa dialysis. Mukhang baliw, di ba? Palagi tayong binubomba ng impormasyon tungkol sa superfoods, pero halos hindi tayo binabalaan na para sa ilang tao, ang isang superfood ay maaaring maging tahimik na kaaway. Ang layunin ko ngayon ay hindi takutin ka, kundi ang kabaligtaran. Gusto kong bigyan ka ng malinaw na mapa para maprotektahan ang iyong mga bato, isang praktikal at diretso na gabay. Ngayon ay ihihiwalay natin ang nakakatulong sa nakakasama. Ihahayag ko sa iyo ang 4 na gulay na tunay na kalasag para sa iyong renal function. At may parehong katapangan, ituturo ko rin yung 4 na iyon na kung ang iyong mga bato ay nahihirapan na, ay nagtatago na panganib. Isipin mo ito gamit ang analogiya na lagi kong ginagamit at nagbabago ng lahat. Ang iyong mga bato ay ang pinaka-advanced na planta ng purification sa mundo. Kapag 100% ang performance, sinasala nito ang dumi at mineral ng walang problema, pinapanatili ang dugo mong malinis. Pero ano ang mangyayari kung ang plantang yan ay nagsimulang magtrabaho sa 60% o 40% lang? Ang chronic kidney disease ay tahimik sa simula. Maaari kang mawalan ng malaking bahagi ng renal function nang walang kahit isang sintomas. Kapag bumaba ang kapasidad ng plantang yan, hindi na nito kayang dalhin ang parehong load. Mga mahahalagang mineral tulad ng potassium or compounds tulad ng oxalates biglang nagiging basura na hindi na kayang iproseso ng planta. Nag-iipon sila at nagdudulot ng pinsala. Ang sobrang potassium ay maaaring magdulot ng mapanganib na heart arrhythmias. Ang oxalates ay maaaring mag-form ng crystals, parang durog na salamin sa loob ng mga bato, na humaharang at lalong sumisira sa tissue. Kaya ang kaalaman na matatanggap mo ngayon ay nagbibigay sa iyo ng control. Ang control sa iyong kalusugan mula sa pinaka-basic na lugar, ang iyong plato. Hindi ito tungkol sa pagtigil sa pagkain ng gulay magpakailanman. Ito ay tungkol sa matalinong pagpili, sa pag-alam kung ano ang hinihingi mo sa iyong mga bato na iproseso sa bawat subo. Kaya manatili ka rito dahil ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng direksyon ng iyong renal health. Simulan natin sa magandang balita, sa mga bayani na nasa abot kamay mo. Ang 4 na gulay na bayani para sa iyong mga bato. Buuin natin ang iyong depensa. Ito ang mga gulay na gusto kong tingnan mo bilang iyong mga kaalyado, mga tagapag-alaga. Mababa sa potassium, mababa sa oxalates, at may dagdag na benepisyo na nagpapadali sa trabaho ng iyong mga bato. Bayani numero 1, ang repolyo. Ang aming unang tagapag-alaga ay mapagkumbaba, mura, at madalas na hindi pinahahalagahan. Ang repolyo. Tinatawag ko itong natural na kalasag laban sa pamamaga ng bato. At ngayon makikita mo kung bakit. Una at pinakamahalaga ngayon, sobrang baba nito sa potassium. Isang tasa ng tinadtad na repolyo ay may minimal na halaga, ibig sabihin hindi na stress ang iyong mga bato sa pagsasala nito. Parang binibigyan mo ang iyong recycling plant ng malinis at madaling iprosesong material, pero marami pang benepisyo. Ang repolyo ay natural na parmasya. Kabilang ito sa pamilya ng cruciferous, sikat sa compounds tulad ng isothiocyanates at sulforaphane. Huwag kang malito sa mga pangalan. Isipin mo silang cleaning team na pumapasok sa katawan mo at pinapakalma ang pamamaga. Ang kidney disease ay basically isang inflammatory state. Tinutulungan ng mga compounds na yan na patayin ang apoy, na yan sa loob, pinoprotektahan ang masilang structures ng mga bato. Dagdag pa, mahusay na source ng fiber at vitamin C ang repolyo. Ang fiber ay nagpapanatili ng healthy na bituka at yan ay susi. Mas masaya ang bituka, mas kaunti ang toxins na kailangang linisin ng mga bato. Ang vitamin C naman ay antioxidant na lumalaban sa cellular aging na sumisira sa renal filters. At paano natin ito i-prepare para masarap? Kalimutan ang malungkot na pinakulo ang repolyo. Fresh coleslaw salad, green at purple rolls. Magdagdag ng kaunting grated carrot ng moderate at dressing na olive oil, apple cider vinegar at konting mustasa. Refreshing at crunchy, quick stir-fry. Hiwain sa manipis na strips at igisa sa kawali na may olive oil, bawang at kumin. Sa ilang minuto, magkakaroon ka ng masarap na side dish na may tamis na hint. Steamed ay magandang base. Kapag pinasingawan ng kaunti, lumalambot ng hindi nawawala ang properties. Pwede mong idagdag sa low-sodium soups halos sa dulo para mapanatili ang texture. Ang repolyo ay hindi murang filler, ito ay makapangyarihang therapeutic tool na abot kamay ng lahat. Bayani numero 2, ang red bell pepper. Ang aming pangalawang bayani ay makulay, matamis at fiesta para sa mata.
Ang red bell pepper ay antioxidant na nagpoprotekta sa renal cells at isa sa pinakaligtas at benepisyaryong option. Pangunahing advantage, tulad ng repolyo, sobrang baba sa potassium. Ito ay green zone food para sa halos lahat ng renal patient. Pwede mong kainin ng may kapayapaan na hindi mo o-overload ang iyong filters. Pero muli, hindi yan lang lahat. Ang red bell peppers ay isa sa pinakamalaking source ng vitamin C, lalampasan pa ang maraming orange. Tulad ng sinabi natin, ang vitamin C ay antioxidant na nag-neutralize sa free radicals, yung mga molekula na sumisira sa cells ng iyong mga bato. Ito ay kalasag na humaharang sa bala bago pa makarating sa target. Dagdag pa, nagbibigay ito ng vitamin A at lycopene, dalawang iba pang antioxidants na lumalaban sa pamamaga. Paano natin ito ma-maximize? Roasted, ang paborito ko. I-roast sa oven o diretso sa apoy hanggang maitim ang balat. Ilagay sa covered bowl ng 10 minuto at madaling matanggal ang balat. Magkakaroon ka ng malambot, smoky at matamis na pulp na kahanga-hanga. Gamitin sa strips para sa salads o i-blend para sa spectacular sauce, ligtas na alternatibo sa tomato sauce. Raw. Hiwain sa sticks bilang crunchy snack para i-dip sa yogurt sauces or hummus sa controlled portions. Sauteed with onion and garlic bilang perfect base para sa gisado, rice o legumes na pre-soaked. Malinaw. Ang pagsasama ng red bell peppers ay proactive strategy para ipagtanggol ang kalusugan ng iyong mga bato cell by cell. Bayani numero 3, ang zucchini o kalabasita. Ang aming pangatlong bayani ay sabal at tunay na kamaleon sa kusina, ang kalabasita o zucchini. Nakikita ko ito bilang internal rinse para sa mga bato, gulay na nagpapahydrate at naglilinis ng walang hinihingi kapalit. Ang kalabasita ay isa sa mga gulay na pinakamababa sa potassium na makikita mo, pero ang star quality nito ay sobrang taas ng water content, halos 95%. Para sa mga bato na nahihirapang mag-filter, ang hydration ay ginto. Nagbibigay ang kalabasita ng natural na tubig, tinutulungan na i-dilute ang toxins at mapadali ang pag-alis. Dagdag pa, ang fiber nito ay very gentle at madaling i-digest, na nagpapagaan muli sa load ng bato. Isipin mo ang kalabasita bilang fresh air para sa system na nasa forced march. Ang maganda sa kalabasita ay neutral ang lasa kaya sinisipsip nito ang flavors ng ihahalo mo. Zoodles o zucchini noodles. Gamit ang spiralizer, gagawin mong bundok ng veggie noodles, quick saute na may bawang at olive oil, at mayroon kang light na alternatibo sa pasta. Roasted. Hiwain sa slices, konting olive oil, oregano at i-bake hanggang tender at golden. Simple at perfect side dish, grated. Pwede mong idagdag sa omelets o veggie creams para magdagdag ng moisture at nutrients nang hindi binabago ang lasa. Ang kalabasita ay definition ng kidney-friendly food, hydrating, low sa problematic minerals at super versatile. Bayani numero 4, ang pipino. Narito na ang pang-apat na bayani, ang hari ng refreshment, ang pipino. Kung ang kalabasita ay rinse, ang pipino ay full cellular hydration shower. Tulad ng mga kasama nito, sobrang baba sa potassium at sodium ang pipino kaya totally safe. Pero ang pinakamalaking virtue nito ay ang hydrating power. Mahigit 95% water, ang pagkain ng pipino ay parang pag-inom ng tubig. Pero may extra vitamins. Kapag mahina ang mga bato, ang pag-maintain ng fluid balance ay hamon. Tinutulungan ka ng pipino na mag-hydrate naturally, sinusuportahan ang filtering function ng walang dagdag na load. Paano natin i-enjoy ang champion na to? Raw, ang pinakamaganda. Sa thin slices sa salads, nagbibigay ng priceless crunch. Cucumber water, elegant na paraan para uminom ng mas maraming tubig. Magdagdag ng cucumber slices at mint sa pitcher ng tubig at ilagay sa ref. Nag-e-encourage na manatiling hydrated. Cucumber gazpacho. Sa halip na tomato, subukan to. Blend peeled cucumber, green bell pepper, onion, garlic, olive oil, vinegar, at tubig. Cold soup na masarap at safe. Cucumber boats. Hatiin sa kalahati, tanggalin ang seeds at i-fill ng controlled portion na chicken o tuna salad. Ang pipino ay simple at doon ang genius nito. Nagpapahydrate, nagre-refresh at sumusuporta sa mga bato nang halos walang hinihingi kapalit. Perfecto. Kilala mo na ang iyong 4 na malalaking kaalyado, repolyo, red bell pepper, kalabasita at pipino. Mayroon ka ng arsenal ng safe, masarap at protective na gulay. Ngayon mag-iwan ka ng comment. Alin sa 4 na bayani na gulay ang sisimulan mong kainin ngayong linggo? Repolyo salad, roasted red peppers, zucchini noodles, or refreshing pipino? Gustong-gusto kong basahin kung paano nyo plano na i-apply ang mga tips na to.
pero ngayon kailangan nating pag-usapan ang kabilang panig. Walang saysay ang pagbuo ng pader kung iiwan mo bukas ang likod na pinto. Ngayong kilala mo na ang iyong mga kaibigan, mahalagang malaman mo kung sino ang mga nagtatagong kaaway. Yung mga healthy na gulay na maaaring sinisira ang lahat ng effort mo. At babala ko, ang ilan ay magpapagulat sa'yo. Mga gulay na siguradong kinakain mo madalas akala mo nakakatulong ka. Kaya kung nakatulong sa'yo ang gabay na to at gusto mo pa ng ganitong malinaw na impormasyon, perfect time na mag-subscribe sa channel at i-on ang bell. Handa na ba? Simulan na nating i-unmask ang 4 na villano, ang 4 na gulay na dapat iwasan o limitahan. Narito ang pinakamahalagang clarification ngayon. Pakinggan mo ng mabuti. Ang mga gulay na to ay hindi lason. Para sa healthy na tao, sobrang nutritious. Ang problema ay hindi ang gulay, kundi ang reduced capacity ng may sakit na bato na iproseso ang mataas na konsentrasyon nito. Para sa nahihirapang bato, ang mga gulay na to ay overload, extra work na hindi kayang gawin, at sa huli ay nagpapabilis ng damage. Kaya para sa may chronic kidney disease, ang pag-alam sa listahang to ay fundamental. Villano numero 1, ang spinach o alugbati. Ang unang villano ay siguro ang pinaka-shocking, ang spinach, simbolo ng healthy food. Pero para sa delicate na bato, ang spinach ay ticking bomb dahil sa 2 dahilan, potassium at oxalates. Pumunta tayo sa numbers. Isang tasa lang ng cooked spinach ay maaaring lumampas sa 800 mmol ng potassium at sa ilang cases ay lumapit pa sa 1500 mmol. Para magkaroon ka ng idea, maraming renal patient ang pinapayuhan na hindi lalampas sa 2000 mmol ng potassium sa buong araw. Sa isang tasa ng spinach, maaari nang masobrahan ng kalahati o higit pa ng daily limit mo. Kapag hindi na naaalis ng mga bato ang potassium, nag-a-accumulate ito sa dugo. Hyperkalemia, na maaaring magdulot ng life-threatening arrhythmias. Pero yan ay kalahati lang. Ang spinach ay champion din sa oxalates na may halos 780 mg bawat 100 gram. Sa mahinang bato, nag-uugnay ang oxalates sa calcium at nagfo-form ng crystals. Isipin mo libu-libong matatalim na crystals na parang durog na salamin na dumadaan sa microscopic tubes ng iyong mga bato. Nagdudulot ng blockages, inflammation, at direct damage. Dahil sa double threat na to, mataas na potassium at oxalates, dapat alisin o limitahan sa napakaliit na portion at bihira lang kung compromise na ang renal function mo. Ang safe na alternatibo, romaine lettuce o arugula sa moderate amounts. Mas mababa ng husto sa parehong compounds at magandang base para sa salads. Villano numero 2, ang Swiss chard o acelga. Ang pangalawang villano ay malapit na kamag-anak ng spinach at nagbabahagi ng parehong panganib. Ang acelga. Madalas itong ibinebenta bilang alternatibo. Pero para sa mga bato ay magkapareho silang problema. Ang acelga ay puno rin ng potassium na may 380 hanggang 550 mg bawat 100 gram. Bagamat medyo mas mababa kaysa spinach, mataas pa rin. Isang generous serving ng acelga ay madaling maglagay sa risk zone at tulad ng pinsan nito, sobrang yaman sa oxalates na halos kasing taas ng spinach. Ibig sabihin, pareho ring risk ng pagbuo ng glass-like crystals na sumisira sa structure ng mga bato. May nakita akong patients na akala mo mas healthy, pinalitan ang spinach ng acelga nang hindi alam na pareho lang ang problema. Akala nila, gumagawa sila ng mabuti. Pero sa totoo lang ay pinapahirapan nila ng husto ang kanilang mga bato, ang safe na alternatibo. Muli, ang ating bayani numero 1, ang repolyo. Igisa ang repolyo sa strips na may bawang at paprika at magkakaroon ka ng masarap na ulam na may magandang texture at higit sa lahat, negligible na potassium at oxalates kumpara. Villano numero 3, ang bet o remolacha. Ang pangatlong villano ay nagtatago sa likod ng fame bilang blood purifier. Pinag-uusapan natin ang beet o remolacha. Ang intense color nito ay sumisigaw ng antioxidants at totoo yan, pero para sa weekend na bato kailangang ingatan ng sobra. Ang beet ay importanteng source ng potassium. Isang tasa ng cooked beet ay maaaring lumampas sa 500 ml ng potassium. Muli, numero na nagdi-destabilize ng balanse. Ang pag-inom ng beet juice na uso ngayon ay lalong mas masahol. Nagko-concentrate ng potassium mula sa maraming beets sa isang baso. Potassium bomb. Bukod sa potassium, ang beet ay nasa listahan din ng veggies na may notable oxalates. Bagamat hindi kasing taas ng spinach, sapat na para mag-ambag sa crystal formation risk kung madalas kainin.
Ang problema sa beet ay ang benefits para sa healthy people ay sobrang ina-advertise, pero ang risks para sa renal population ay binabaliwala. Ito ang perfect example kung paano ang general health advice ay maaaring makasama sa specific group. Ang safe na alternatibo. Kung hinahanap mo yung sweet taste at vibrant color, subukan ang carrot. Mas manageable ang potassium nito, bagamat importante pa rin ang portion at mababa sa oxalates. Roasted, masarap. Para sa color, ang ating bayani na red bell pepper ay perfect. Villano numero 4, ang concentrated tomato, sauces, purees, ketchup. Narating na natin ang huling villano at siguro ito ang pinaka-tricky at nasa lahat ng dako. Hindi ang gulay mismo, kundi kung paano natin ito kinakain, ang kamatis lalo na sa concentrated forms tulad ng sauce, puree o ketchup. Isang fresh tomato sa moderation ay maaaring okay. Ang problema ay ang concentration. Para gumawa ng isang lata ng tomato sauce, maraming kamatis ang ginagamit. Sa pag-alis ng tubig, brutal ang concentration ng minerals at mataas sa potassium ang kamatis. Naalala mo ba ang data? Isang tasa lang ng tomato sauce ay maaaring magkaroon ng mahigit 900 mg ng potassium, halos katulad ng 2 tasa ng spinach. Isipin mo kung ilang dishes ang may tomato sauce, pasta, pizza, gisado. Pumapasok sa dieta natin nang hindi natin napapansin ang impact sa mga bato. Dagdag pa, may oxalates din ang kamatis. Ito ang silent danger na binabanggit ko. Maaaring iniwasan ng isang tao ang French fries dahil sa potassium, pero kakain ng malaking plato ng pasta with tomato sauce akala healthy, nang hindi alam na pareho o higit pa ang potassium intake. Ang safe na alternatibo. Hindi mo kailangang talikuran ng red sauces. Dito bumabalik ang ating bayani, ang red bell pepper. Gumawa ng no-mato sauce or tomato-free sauce. I-roast ang red bell peppers, balatan at i-blend na may sauteed onion, bawang, isang cooked carrot para sa sweetness at herbs. Ang resulta ay vibrant red sauce, masarap at super low sa potassium. Pangako ko, change na pasasalamat ng iyong mga bato. Buod at final tips. Smart cooking techniques. 2. Gumawa tayo ng quick visual summary. Sa team ng mga bayani, repolyo, red bell pepper, kalabasita at pipino, iyong safe options. Sa team ng mga villano para sa delicate kidneys, spinach, acelga, remolacha, at concentrated kamatis, ang dapat iwasan or limitahan ng todo. Pero gusto kong bigyan ka ng isa pang tool, isang trick na gumagawa ng malaking difference, lalo na sa gray zone veggies tulad ng patatas or carrots. Pinag-uusapan ko ang pagluluto para mabawasan ang potassium. Pwede nating hugasan ang bahagi ng mineral na yan. Ang technique ay tinatawag na soaking at double boiling. Simple ang process. Balatan ang gulay at hiwain sa maliliit na piraso. Mas maraming surface area na makontak sa tubig, mas mabuti. Ibabad sa maraming maligamgam na tubig nang hindi bababa sa 2-4 oras. Kung kaya, palitan ang tubig sa kalagitnaan. Itapon ang soaking water. Doon ang potassium na nailabas natin. Ngayon sa double boiling. Ilagay ang piraso sa bagong tubig at pakuluan ng ilang minuto. Itapon ulit yung tubig at magdagdag ng bagong tubig para tapusin ang pagluto. Ang process na to ay maaaring magbawas ng potassium hanggang 50%. Medyo matrabaho, oo, pero epektibo at nagbibigay daan para mas maraming variety sa dieta mo ng safe. At syempre, huwag kalimutan ang ibang pillars. Bawasan ang asin at processed foods. Uminom ng tubig ayon sa rekomendasyon ng doktor mo at laging magtrabaho kasama ang nephrologist at nutritionist. Ia-adapt nila to sa iyong specific case. Konklusyon, ang layunin ko ngayon ay hindi takutin ka sa pagkain, kundi bigyan ka ng kaalaman para kumain ng matalino, may tiwala at may layunin. Tandaan na ang pinakamakapangyarihang tool para protektahan ang iyong mga bato ay nasa kamay mo ilang beses sa isang araw, ang iyong tinidor. Huwag maliitin ang malaking impact ng mga daily choices na to. Sa bawat pagpili mo ng red bell pepper kaysa tomato sauce, sa bawat paghahanda mo ng repolyo salad kaysa spinach salad, gumagawa ka ng active step para pahabain ang buhay ng iyong mga bato. Hindi ka nag-iisa rito. Ang impormasyon ang iyong pinakamabuting gamot. Gamitin ang gabay na, to, i-share sa mga nangangailangan at simulan ang mga pagbabago ngayon, hindi bukas ngayon. Kung gusto mong magpatuloy sa pag-aaral kung paano kontrolin ang lahat, inirerekomenda kong panoorin mo yung ibang video tungkol sa 3 prutas na dapat iwasan ng renal patient. Perfect complement sa natutunan natin ngayon. Salamat sa pagtitiwala sa akin.
Ingatan mo yung mahahalagang filters na yan. Kita-kits tayo sa susunod na konsultasyon.